What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Aristo Le Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2701 hanggang 2705. Ibinigay ni Han Sanchen si Han Nayan kay Su Yingxia, bagamat alam niyang hindi siya maaaring maging kalaban ni Linlong, kahit na alam niyang hindi makakasakit kay Linlong ang mga natural na kalamidad. Ngunit hindi susuko si Han hanggang sa huling sandali. "Tay, tamaan mo." Han Nayan cheered Aaron. Aaron smile, sinabi kay Ivory, "Malayo ka, hindi ako susuko." Hindi siya pinigilan ni Ivory. Ito ang karakter ni Aaron. Paano siya susuko hanggang sa huling sandali? At para kay Ivory, hindi imposibleng gumawa ng milagro ang Aaron. "Bakit, hindi ka pa sumusuko?" Tinanong ni Linlong si Aaron. "Bakit ako susuko?" Tanong ni Aaron. "Sige, gusto ko lang maibsan ang pagod ko. Ilang taon na akong hindi naging active. Give you this opportunity. Tandaan mo, kung hindi mo ako kayang saktan, mamamatay ang asawa at mga anak mo sa sobrang sakit," sabi ni Lin. Si Han Nayan ay mukhang malamig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang mga salita ni Linlong ay umaantig sa kanyang ilalim. Ito ang sukat na hindi maaaring hawakan ng sinuman. Muli, ang kapangyarihan sa katawan ay pinasigla, at ang kalangitan ay nagsimulang mag-ipon ng kulog ng natural na sakuna. Sa pagkakataong ito, halatang mas malakas ang kapangyarihan kaysa dati. Halos ang buong mundo ng Xuanyuan ay nababalot ng malaking kulog. Si Ivory sa di kalayuan ay hinawakan ng mahigpit si Han Nayan. Sinubukan ng Aaron ang kanyang makakaya. Nakakalungkot lang na alam niyang walang kwenta ang mga ito, dahil hindi lang level gap ang lakas nila ni Linlong. "Nay, mapapanalo kaya ni tatay ang malaking surot na ito?" Biglang tanong ni Han Nayan kay Ivory. "Susubukan ni Dad." Hindi sinabi ni Ivory kay Han Nayan ang tunay na sagot, dahil sa isip ng batang babae, ang kanyang ama ay isang bayani, hindi niya maaaring hayaang isipin ni Han Nayan na matatalo ang Aaron. Ang pangalawang sakuna, nahati sa hangin. Nakakabingi ang umaatungal na boses, at hindi mabilang na mga practitioner ang nanginginig kahit libu-libong milya ang layo. "Hindi ka pwedeng mamatay." Ang dagandong ng Aaron ay nagmula sa himpapawid. Nang ay extradite niya ang pagnanakaw kay Linlong, isang desperadong eksena ang nangyari. Kahit na ang pangalawang natural na sakuna ay mas malakas kaysa sa una, si Linlong ay nakaka-relax at komportable pa rin, at hindi man lang nasaktan. Ang resultang ito, sa inaasahan ni Ivory, ay nagpabuntong hininga. Paano kaya iyon? Kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin at sinabi na ang pagnanakaw ay nasa buntot ni Linlong, ngunit hindi man lang niya nasaktan ang kaliskis ng dragon. "Walang bakas na tinamaan ng kulog. Sinabi ko na sa iyo na walang silbi ang mga natural na kalamidad sa akin. Kahit na 10 o 100 beses pa, pareho lang ang resulta," sabi ni Lin. Naikuyom ni Aaron ang kanyang mga kamao na namutla at bahagyang nanginginig ang kanyang mga braso. Ito ay hindi dulot ng takot, ngunit sa galit at hindi pagpayag. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng lakas. Sa harap ni Linlong, na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili, ang Aaron ay walang paraan, ngunit hindi siya handang mamatay. "Alam mo ba kung paano pasiglahin ang pinakamataas na potensyal ng isang tao?" Tinanong ni Linlong si Aaron. Ang mga salitang ito ay nagbigay daan sa Aaron na magkaroon ng malakas na pakiramdam ng foreboding.
Galit yan. Ang galit lang ang nakakabaliw ng tao. Nagpatuloy si Lin. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Aaron na nagngangalit ang mga ngipin. Pagalitan mo, lokohin ka. Sa mga salitang ito, tinalo ng malaking buntot ni Linlong sina Ivory at Han Nayan sa bilis na hindi maabot ng mata. Welcome summer, Niner. Sa sandaling ito, umungal si Aaron, sisibog na ang kanyang anit. Para sa kanya, ang dalawang pinakamahalagang tao sa mundo ay sina Ivory at Han Nayan. Hinding-hindi niya hahayaang masaktan sila, lalo pa sa harap nila. Nang subukan ni Aaron na iligtas ang dalawang tao, nalaman niyang hindi niya kayang makipagsabayan sa bili. Sa bilis ng Linlong, ang lakas ni Ivory ay hindi mahina, ngunit tulad ng sinabi niya, ang lakas ni Linlong ay nalampasan na ang mundo ng Xuanyuan. Sa mundo ng Xuanyuan, walang maaaring maging kalaban nito. Ito ay isang ideya lamang na sirain ang mundo ng Xuanyuan, hindi banggitin ang pagpatay ng dalawang tao. Welcome summer, Niner. Bang! Ngunit sa isang kisap mata, si Ivory, na nakahawak kay Han Nayan, ay natama ng malaking epekto ni Linlong. Ang antas ng matinding pinsalang ito, kahit na ang isang malakas na Diyos ay hindi kayang tiisin. Nakita ng Aaron ang fog ng dugo sa buong kalangitan. Nakita ni Han Sanchen ang madugong ngiti ni Han Nayan. Nakita ni Aaron ang maamong mga mata ni Ivory. Sa sandaling ito, naramdaman ni Aaron na ang kanyang puso ay hangkag, tulad ng pagkawala ng buong mundo. How about you? I won't let you die. I won't let you die. Nang maabyutan ng Aaron, si Ivory at Han Nayan ay bumagsak ng husto sa lupa, ngunit kahit na ganoon, mahigpit pa ring niyakap ni Ivory si Han Nayan. Hindi nakaimik si Ivory, at bumulwak ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi niya ito makontrol. Nakapikit si Han Nayan. Ang eksenang ito, hayaan ang Aaron na magalit ng sukdulan, maniwala ka sa akin, may kabilang buhay. Sinusubukan ni Ivory ang lahat para sabihin kay Aaron, hindi, ayoko ng kabilang buhay. Gusto ko ang regalo. Gusto ko ang regalo. Naguguluhang sabi ni Aaron, magkayakap ang dalawang tao sa kanyang mga bisig, ang bibig ay patuloy na nagsasabi na magiging okay ka. Ngunit ang katotohanan ay si Ivory sa lalong madaling panahon ay tahimik na nakahiga sa mga bisig ni Aaron, walang buhay. Si Ivory ay isang malakas na tao, at din hinahamon niya ang lahat ng mga master ng Xia State sa Jingwu Mountain. Napaka-vulnerable niya sa harap ng Linlong, na nagpapakita na kapag inatake ni Linlong ang Aaron ay haantong sa ganito ang tanging bagay na dapat gawin ay ipaghiganti si Ivory at ang mag-ina ni Han Nayan kahit na siya ay namatay, siya ay ililibing ng mahaba ang dalawang tao, ang ekspresyon ng Aaron ay napakalamig, galit. Kung mas galit ka, mas makapangyarihan ka, kailangan ko ang iyong lakas, sabi ni Lin kay Aaron. Ano pa ang hinihintay mo kung hindi mo ako papatayin? Tanong ni Aaron, naramdaman mo na rin sa wakas. Isa kang malakas na tao libu-libong taon na ang nakalilipas. Higit pa riyan ang iyong lakas. Kailangan kong ipakita mo ang iyong tunay na lakas. Gusto kong silyuhan ang langit gamit ang iyong lakas. Dito lamang paraan kung paano ako mananatili sa mundo ng Xuanyuan magpakailanman, malaya mula sa panghihimasok ng mataas na antas ng mundo, sinabi ni Linlong na hanggang ngayon, hindi na nito itinatago ang layunin nito. Ngunit ang Aaron ay labis na naguguluhan sa sinabi ni Linlong. Ano ang ibig mong sabihin, isang malakas na tao 1,000 taon na ang nakalilipas? Masasabi ba natin na bago ang 1,000 taon na ang nakalilipas, mayroon siyang pinagmulan sa mundo ng Xuanyuan? Kung ano ang gusto mong gawin, papatayin kita ngayon. Malamig na sabi ni Aaron. Ngayong alam na niya na walang silbi si Tianjia para kay Linlong, hindi na plano ni Aaron na gamitin ang kapangyarihan ni Tianjia para harapin si Linlong. Bagamat ang kanyang sariling lakas ay nasa banal na kaharian lamang, na hindi maabot ang antas ng pakikitungo kay Linlong, gaya ng sinabi ni Linlong, ang galit ay maaaring sumabog sa pinakamataas na potensyal ng isang tao. Sa ngayon, ang katawan ni Aaron ay parang black hole, na patuloy na nilalamon ang espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito, hindi tulad ng laban kay Emperador Zun, walang pakialam si Aaron, hindi ako nag-aalala kung masisira ba ng lakas ang kanyang katawan. Si Ivory at Han Nayan ay patay na. Wala siyang alaala sa mundong ito. Hanggat kaya niyang ipaghiganti ang dalawa, hindi magdadalawang isip si Aaron kahit pagbayaran niya ang kanyang buhay. Oo, yun lang. Only with your maximum potential, you be qualified to be my tool.
Nang makita ang mabilis na paglaki ng Aaron, hindi nababahala si Linlong, ngunit nasa sabik at inaabangan ito. Sa loob ng maraming taon, si Linlong ay tumatakas mula sa pagtugis ng mataas na antas ng mundo. Ang tanging paraan para talagang malutas ang problemang ito ay ang pagsasara sa buong mundo ng Xuanyuan upang ang mga tao sa loob ay hindi makalabas at ang mga tao sa labas ay hindi makapasok. Upang makamit ito, dapat tayong magkaroon ng malakas na enerhiya. Noong mga panahong iyon, ang lahat ng mga hanay na maaaring bumuo ng madilim na kagubatan ay ang mga aksyon ni Linlong upang aisil ang kalangitan. Sa kasamaang palad, ang enerhiya sa oras na iyon ay hindi sapat upang makamit ito, kaya't si Linlong ay kailangang matulog ng libo-libong taon at maghintay ng pagkakataon. Ngayon sa wakas ay lilito ang pagkakataon. Hindi makapaghintay si Linlong. Alam nito na kayang kumpletuhin ng Aaron ang dakilang gawa ng pagtatatak sa langit hanggat makakapaglabas siya ng sapat na enerhiya. Sana hindi mo ako binaygo. Libo-libong taon na akong naghihintay at ayoko nang maghintay pa. Biglang kinabahan si Linlong at nagdasal pa sa puso. Ang kapangyarihan ni Aaron ay mabilis na tumaas, ang kanyang mga damit ay napunit muli, at ang kanyang buong katawan ay natural na nakalantad sa pagitan ng langit at lupa. Kung nakita ni Huang Xiaoyong ang eksenang ito, malamang nasasabihin niya iyon. Sa oras na ito, naramdaman ni Aaron na mayroong ilang handa na puwersa sa ilang bahagi ng mundo ng Xuanyuan, at ang ganitong uri ng kapangyarihan ay pamilyar sa kanya. Ito ay buto. Ito ay ang kapangyarihan ng mga buto. Maingat na naramdaman ng Aaron ang lokasyon ng lakas ng balangkas. Terra na. Basagin ang mundo. Ang lahat ng mga skeleton ay papunta sa Aaron mula sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, mas nasasabik si Linlong. I didn't expect na ikaw na talaga. I didn't guess wrong. I didn't guess wrong. Tuwang-tuwang sabi ni Linlong. Walang pakialam ang Aaron sa sinasabi ni Linlong sa oras na ito. Kapag ang skeleton ay nakakabit, naramdaman ni Aaron na ang kanyang estado ay na-upgrade muli sa mas mataas na antas. Nawalan na ng kontrol ang napakalaking kapangyarihan sa kanyang katawan. Maghiganti ka para sa iyong asawa at anak, kunin mo ang iyong buhay. Si Han 3001 ay biglang uminom, ang buong tao ay bumuo ng isang napakalakas na bagyo, umaatake patungo sa Linlong. Ito ay talagang malakas. Sa kasamaang palad, ito ay medyo mahina para sa akin, ngunit ito ay sapat na upang silyuhan ang langit, sabi ni Lin. Sa sandaling bumaba ang boses ni Linlong, ang kanyang malaking katawan ay naging hugis tao, mga puting damit na lumulutang. Bagamat nagbago ang hugis ng kanyang katawan, nananatiling hindi nagbabago ang layunin ng Aaron. Tao man siya o dragon, ang tanging layunin ni Aaron ay patayin siya at ipaghiganti ang mag-ina ni Ivory. Pumunta ka sa impyerno. Aaron ay sa biglang uminom, rushes ang kamao sa pag-atake. Lin Mahab. Lin Mahab ang ngiti, at hindi nagpakita ng marangal hitsura, tila na Aaron ay pakita ang kapangyarihan, hindi siya ilagay sa mata. Siguro hindi mo pa nakikilala ang pagitan natin. Sabi ni Linlong light. Nang paparating na ang kamao, bahagyang iniunat ni Linlong ang kanyang kaliwang kamay upang labanan ang kanyang palad. Agad na naramdaman ni Aaron ang kanyang mga kamao sa isang tansong dingding at pader na bakal, na puno ng kalahating pulgada ng pag-unlad. Paano ito? Paano ito? Sa oras na ito ng Aaron, malinaw niyang nararamdaman ang kanyang walang katulad na lakas, ngunit hindi niya pinangarap na sa ilalim ng kapangyarihang ito, kayang harapin ito ni Linlong ng napakadali, nang walang anumang pagsisikap. Anong imposible? This is the gap in strength. Don't you forget what she said. We came from different worlds and our strength is not in the same level fundamentally, sabi ni Lin. Nang matapos siya ay marahang iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ang Aaron ay parang isang malakas na tama, at ang kanyang buong katawan ay umatras ng marahas. Boom! Nataman ang pader ng bundok ng Xuanyuan, ang Aaron ay tila labis na napahiya. Ang lahat ng lakas, sa sandaling ito ay gumuho lahat. Aaron pakiramdam ang lahat ng mga buto ng kanyang katawan, ay tulad ng pagbagsak sa pangkalahatan. Kung wala ka sa akin, ikaw ang ganap na pinuno ng mundo ng Xuanyuan. Sa iyong lakas, walang makakalaban mo. Makikita mo pa ang lakas ng ibang mundo sa pamamagitan ng pagdating ng natural na kalamidad. Sa kasamaang palad, kapag ikaw ay salubungin mo ako, marahil ay tadhana na ikaw ang aking maging kasangkapan sa pagtatatak ng langit. Sinabi ni Linlong kay Aaron na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi makapaghiganti, hindi mapatay si Linlong, Aaron puso ay hindi payag.
Ngunit kahit gaano siya ayaw, wala siyang magagawa sa harap ng ganap na kapangyarihan. Sa oras na ito, biglang may naisip si Aaron. Nabasa niya ang tungkol sa mga lagusan sa espasyo sa silid-aklatan, at alam pa niya kung paano baligtarin ang oras at espasyo. Kung makakahanap tayo ng space tunnel, kung mababaliktarin natin ang oras, magiging opportunity ba ito? Sa nakaraan, mabubuhay pa kaya sina Ivory at Han Nayan? Ang ideyang ito ay maaaring walang katotohanan, ngunit sa kaso ng Aaron na walang magawa, ito ang naging tanging pag-asa. Kahit na ito ay naitala lamang sa lihim na diksyonaryo at walang nakagawa nito, ang Aaron ay kailangang humanap ng pagkakataong subukan. Sumuko, tanggapin ang kapalaran. Hindi ito ang magiging huling pagpipilian ng Aaron, hindi kita matatalo. Hindi ba ako makakatakbo? Nagkunwaring tumatakbo si Han Sanchen at pumunta sa tuktok ng bundok. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Linlong na matawa. Hindi niya inaasahan na ang lalaking may gulugod ngayon ay naging duwag. Oo nga, sa mukha, of death, everyone is afraid, sa teritoryo ko, gusto mo pa ring tumakbo na hindi mo talaga akalain na makakaalis ka sa madilim na kagubatan na sabi ni Lin nang nakangiti si Han Sanchen, ang espasyo ang tunnel ay nasa bundok ng Xuanyuan hanggat mayroon siyang sapat na oras, hahanapin niya ito, kaya hindi na niya kailangang makipag-usap kay Linlong ngayon, kahit na siya ay itinuturing na isang duwag na natatakot sa kamatayan ni Linlong, ako. Ako ay talagang isang mahirap na tao. Kahit nabigyan kita ng pagkakataon, saan ka maaaring pumunta, dahil sa kanyang mga mata, ang Aaron ay isang pagong sa isang garapon, at walang lugar na matakasin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!